we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. Pirang lugar sa Bicol Region binaha huli sa namatay ang pag-uuran kasuudmang hapon hasta Kasubanggi. Uya ang report. Huli sa mga pag-uran na namamatean sa probinsya ng Camarines Norte, pirang mga tanuman sa Banawaan kan Vinsons ang nalubog sa baha. Nag-abot hasta sa habayan ang lebel kan tubig, urog na sa parte kan Barangay Mangkayo kung sa inapektado ka ini ang mga tanom na mais asin kalabasa. Aminado man ang mga paratanom na posible sindang malugi huli sa nangyari. Ay wala na po siguro kaming magagawa at wala na rin naman po tayong choice kung hindi pagpasa Diyos na lang. Na sana po sa sunod na pananim namin bumawi naman kami. Sa Banawaan maning ginubatan Albay, huli sa pag-uuran Kasubanggi, para mientras na inaagihan ng mga bihikulo ang partay kan tinampong ini sa Barangay Masarawag. Kaya makalihis magkulpa ang tubig. Tulos na nagkondusyon in clearing operations ang mga otoridad asin mga residente sa lugar, nganing mahali ang mga ragpa asin basura na pigwalat kan flash flood. Yung dakulang problema may digdi sir ngunyan. Ining baha na ini, tadaiman talaga yan. Daiman kami talaga kaan mapa kung saan ipalitlik. Talagang firme ng digdiyan matama sa kalsada. Napag-araman na tuyong nag-uuran, ini na ang kadalasang nangyayari sa nasambitan ng lugar. Kung nasanayan na ng tao, sige, ganyan na lang palagi. Wala na tayong gagawin. Pero kung magtutulong-tulungan lahat ng mga government agencies, siguro magagawa ng paraan ito. Sa Barangay Maninila, Ginubatan, dikit pang maputol ang tinampo palaog sa saindang lugar huli man sa baha. Apora sa Ginubatan, nairehistro man ang mga pagbaha sa pirapang lugar sa Albay, alagad tulos man na nagkulpa ang tubig kasubagong aga. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ninhuli kan piglalaomang epekto kan shear line sa pirang parte kan Bicol Region, pirang LGU sa rehiyon nagpautob nin class suspension. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, pirang mga LGU sa Bicol Region ang nagpautob ning class suspension ning huliyan kan pigbabantayan na maraot na kamugtakan kan panahon. Tulos na sinundo ni Alfred ang sa iyang grade 1 na aki sa Naga Central School 2. Uri na subot kan sa indang naarama na suspendido pala ng klase ngunya na aldaw inhuli sa nakabanderang orange rainfall warning kan Pag-asa. Demi po kayo sa nabaritaan, demi na check sa sa GC. Iyo po, demi napansin. Dagi ko na check ng cellphone sa bago. Sa ibong kan maray na panahon ngunya na aldaw, sinuspinde kang Naga City LGU ang klase puon sa preschool hasta sa senior high school sa gabos na pampubliko asin pribadong eskwelahan sa syudad. Obheto kay ini na malikayan ang anumang daipignilaomang insidente. Whether may saldang man po or nagdago si uran, ang iniisip po kaya si safety kag mga kaakian, mas maray na itong na isuspend kaysa itong nalaom si mga aki sa eskwelahan. Sa probinsya ning Albay, huli sa humakan pag-uuran, amay man nagpaluwas ning abiso ang PDRRMC dapit sa localized suspension kan klase depende sa sitwasyon kan kada lugar. Katakod kay ni, suspendido ang klase sa gabos na level sa 10 munisipyo sa tulong syudad sa nasabitan ng probinsya. Sa Camarines Norte, suspendido man ang klase sa gabos na level sa probinsya. Obheto kay ini na mailikay ang mga kakian sa anumang insidente na resulta kan maraot na kamugtakan kan panahon. Kate, nakapalaman man sa advisories kan manaylain na LGUs na nagpautob ng class suspension na padagos na magmonitor sa kamugtakan kan panon asin antabayanan ang mga anunsyo kunin kaso liwat na mapautob ng class suspension sa aga. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris.
Mga kapuso, nagkaigwanin pagbabago sa kamugtakan kan pigbabantayang bagyo sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Gikan sa pagiging tropical depression, nagluya ini komo sarong low pressure area asin huring nanotaran sa 1,620 kilometers sirangan kan southeastern Mindanao. Sigun sa pag-asa, nagtitinir ang posibilidad na maglaog ini sa PAR asin daipigahali ang tsansang magkusubliwat sa mga masunod na aldaw. And kasong maglaog sa PAR kumo bagyo, aapudon ini sa local name na Kabayan. Sa laugman kan PAR, padagos na nagdadanay asin mapauran ang shearline asin amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, dakula ang tsansa nin uran sa bilog na Bicol Region, may heavy to intense rains sa pirang lugar kaya maginandam po sa huma nin baha o pagrasay nin daga. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon kay banan ang Visayas asin Mindanao. Anong na barangay sa Naga City na pirming binabaha, pigpapaandam kan CDRRMO huli sa posibleng epekto kan raot nin panahon. Opisina 24 oras subuot na nakaantabay o mabantay sa posibleng maging epekto kan mga pag-uuran sa syudad. Uya ang report ni Chris Novello. Pinagaandam ng ngunyan kang Naga City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga barahaon na barangay katakod kan pigbabantayang raot nin panahon. Susog sa opisina, dakula ang posibilidad na bahaon ng mga low-lying areas sa anom na barangay sa syudad pag nagsobra sa 100 ml threshold ang bulos kan uran. Pag na-breach ng 100 ml per hour, nag-apat na oras, may tendency po na magbaha na full bank capacity na ang Bicol River. Yan, nakaka-apekto yan sa Naga River dahil naglalawag yan ng tubig. So pag naglawag na dyan ng tubig plus nagparauran, may mga babahaaw na lugar. Ngunyan, dahil kayo. Ngunyan na marepaan panahon, dapat man abisuhan na subuot kan mga barangay, ang sa indang mga residente nga na makapag-anam sa posibleng epekto kan pag-uuran. Sa panahon na ini, mahihiling naman subot kung paano magresponde sa kalamidad ang mga bagong ilihidong opisyal kan mga barangay. Matetesting po tulo si mga kakayahan kang sa tuyang mga opisyales kang barangay. So nilalauman ta po, niyaon ang sa indang eagerness na makapagserbi, kaya nilalauman ta ang preparasyon sa 27 barangay kang Syudad ng Naga. Kaya banan si Roger Semblante, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadanan sarong rider makalis makabangga ang pigmamaneho kaining motorsiklo sa kasabatan na truck sa Barangay Santa Rosa Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, gikan sa direksyon kan Barangay Kapakuan, Paracale ang biktima kan mangyari ang insidente. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyari. Mientras tanto, iriduman ang duwang rider makalis magsalpukan ang duwang motorsiklo sa Maharlika Highway kan Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan MDRRMO Labo asin idinalagan sa ospital ang mga imbweltong rider. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon tanganing maaraman ang rason kan aksidente. Nagpagirumdom ang mga otoridad sa publiko urog na sa mga motorista na pirming mag-ingat tanganing malikayan ang mga siring na aksidente. Como parte kan pasasalamat sa mga biyaya na pigtatao kan kadagatan, libreng pamahawan ang nagahalat sa mga residente asin mga taong nagbibisita sa boulevard sa Barangay Zone 2 sa Banwaan kan Bulan, Sorsogon. Kaya ang mga parasira o si Isay man na taong nagkataon na yaon sa lugar, garo fiesta ang pagmati mantang piga-aprobitsaran ang libreng pagkakan. Kay puhan sana na magkuanin sirang tamban sa tab asin dadarahon ini sa ihawan na yaon mismo sa lugar. Napag-araman na kinatudan na ining gibuhon ni Kapitan Jojo Heraldino como pampaugma sa iyang mga kabarangay na kadaklan mga parasira. Obheto man kaini na mapapusog ang barakalan nin tamban asin mamantinir ang magayon na presyo kaini. Sa ngunyan bastante man subuot ang supply kan mga sirang tamban nagikan sa nasambitan ng Banwaan. Nakaugalian ko na pag may time ako na umaga, alas 4 magigising luluto ng kanin at pag umagahan, yun, libreng lawlaw, libreng almusal na po kami.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pagpuli ni dating Senador Laila de Lima sa saindang residensya sa Iriga City, pigaandaman na kan sa iyang pamilya. Pirang Irigenyo urugnaan Jovenes, maugma asin naglalaom na mahiling o mabistonin personal ang dating senador. Ang detalye ay aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, apuera sa pamilya ni former Senator Laila de Lima, ang mga kapwa niya Irigenyo pigaantisipara naman ang sa iyang pagpuli digdi sa indang residensya sa Barangay San Agustin. Nagbabiyahe subuot papuli sa Barangay San Agustin, Iriga City, Kasubanggian, 68 anyos na si Tatay Romulo, kan madangog ang baretang natugutan ng magpiyansa an sa indang kabarangay asin dating Senadora Laila de Lima. Mayo man kaming iniling, nagpapasalamat lang kami na nakalaya na siya. Piglalaoma nakasunod kan sa iyang paglaya ang pagpuli kan dating senadora sa saindang residensya kung saan man nakaistar an sa iyang tugang asin an sa indang 91 anyos na ina. Kung matawanin saan sa maot subuot kan estudyante asin Irigenyong si Edison na mahiling nin personal asin makano para na si De Lima. Ang nagustuhan ko sa kanya bilang isang senator, yung taos-puso niyang paglilingkod sa mga nangangailangan. Deserve na pong makabalik kasi po isa po siya sa mga magagaling na senator po. Tapos yung mga yung mga program niya po, yung mga gusto niya pong ipatabad is useful po talaga, unlike po dun sa iba. Ngunyan an enot na aldaw, makalihis an 16 na taon na nakatungtong na sa luwas kan PNP Custodial Center si dating Senadora Laila de Lima. An sa iyang first stop Kasubago, iyuan minor basilica kan Our Lady of Manawag sa Pangasinan. Saro subuot inisa sa iyang promesa sa mahal na Inang Maria na oras na mapaonrahan an sa iyang petisyon para sa iyang temporaryong libertad, mabisita siya digdi, nganing magpangadji asin magpasalamat. Piglalaoma na makalihis ang pagbisita sa Manawag, mapuli na ang dating senador sa saindang residensya sa Barangay San Agustin, Iriga City. Alagade ininadagos pagpuli ngunya na aldaw. Ninhuli sa security reasons, day naman pigpaaram sa sisayman ang schedule kan sa iyang pagpuli. Day paaram kuno arin maabot sa syudad ang dating senadora. Alagad nagaandam naman ang pamilya de Lima sa Iriga City para sa iyang pag-abot. Ano man na aldaw o oras, ngunya na semana. Sa presente, Kate, may pamanin movement digdi sa indang residensya o daw ano pa man na indikasyon na posibleng mag-abot anytime ang dating senador. Alagad yaon man ang paglaom kan pamilya de Lima na day mahaloy liwat ng magiging magaya-gaya an haloy man na naging matuninong nindang residensya. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mga motorista sa sarong barangay sa Daet, Camarines Norte reklamo ang mga pako na nakawarak sa tinampo. Mga otoridad pigsususog pa ang taong kagibo kaini. Uyan report ni Rosie Nieva. Reklamo ngunyan kan mga motorista na nagaagi sa barangay Gubat sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte ang nanunutarang mga goma na igwang pako na nasa tahaw kang Kalabaan kan Mercedes Road. Bako sa nasubot ini an enot na pangyayari, huli haros 3 beses nang nangyari ang kaparehong insidente, alagad hasta sa ngunyan, dai pa nasususog kan mga otoridad ang taong nasa likod kaini. Dai man mali kayang mahandal kan mga motorista, huli ta pwede ining magresulta sa mga aksidente sa tinampo. At totoo po yun, kasi pwede po itong maging sanhi ng isang, yung tinatawag nating karambola ng mga sasakyan. Kasi kung ang isang motorsiklo ay mabilis ang takbo, tapos biglang mapa-flat tire ng hindi lang isa o 2 pako, so ang tendency po nun, sumabog yung gulong niya. Desidido man ang barangay na suunadanin kaso ang si Isay man na madadakop na nagbubugtak nin mga pako sa tinampo. Sa ngunyan saro sa pigihiling na motibo kaini, an iriwal kan pirang mga magkakalabang namamasada sa lugar. Kung ano po yung naayon sa batas at kung ano po yung dapat nakaparusahan ay dapat pong ipataw po sa kanya. Pigpapalikay man kan mga otoridad ang mga motoristang nagaagi sa Mercedes Road nganing malikayan ang anumang aksidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Anom na unit nin modernong public utility vehicle na biyaheng Naga-Legazpi piglansar kan sarong pribadong kumpanya sa Minalaba, Camarines Sur. Grupo kan mga operator nin UV Express suportado sa buo taan PUV modernization. Uyan report ni Jessica Kalinog. Mas mahewas, komportableng matutukawan, malipot, may libreng wifi asin CCTVs man. Kung may darang-dakol na gamit o maleta, may compartments na pwedeng malaagan kaini. Kumbinyenteng maray para sa tulong oras na biyahe poon Naga City hasta Legazpi City asin pabalik. Inian features kan modernong klase kan public utility vehicle na UV Express. Anom na units kaini ang piglansar sa banwaan in Minalaba. Kan April, May tapa po ni pigpunan si procurement. And then halos ngunyan na sa lawig pong panahon na halos kumpleto na ang satuyang dokumento para ma-testing. Ang lumang units kan UV Express na pigribayan kaini nakagarahe na. Alagad parehong drivers man giraray ang mamaneho kan modern PUVs na ini. Bintahe. Pero depende po yan sa Tamisan kaya mapasahero, minsan bako. Parehas man ang kan ma'am, kang sa UV, so dating minsan yung dati kong pigamaneho 22-seater. Minsan day man napapano, minsan napapano. 26 na mga pasahero ang pwedeng isakay digdi. Ang pamasahe, mantinado sa 219 pesos. Point to point naman ang destinasyon asin mayunin hapit-hapit sa kung saan na banwaan. Ang ating mga driver na gumagamit ng mga produktong ito ay naming naturuan kung paano yung tamang pagmimintina, tamang pagsasaayos at tamang pag-PMS ng mga unit. Presente man sa aktibidad ang national leader kan UV Express National Alliance of the Philippines na nagpahayag kan sa indang pagsuporta sa PUV modernization na hasta Desyembre 31 na sana. Nagkontraman ako dati kayan, kaso lang nahiling ko, yun na talaga yung target kang gobyerno. Ini ang negosyo ta. Magsunod kita kung ano ang gusto kang gobyerno. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Dawa dai pa man natatapos ang taon, nanonotara na subuot ang paglangkaw kan mga tinatamaan nin human immunodeficiency virus o HIV sa probinsya kan Catanduanes. Sa datos kan Provincial Health Office, taong 2021 kan makarehistro nin 51 cumulative cases ang probinsya sa nasambitan ng helang. Nasa 66 naman kan 2022, mantang nasa 71 na tulos ini puun Enero hasta Hunyo ngunya na taon. Sigun sa PHO, ang nasambitan ng numero, bako gabus yaon sa Catanduanes. Huli ta posibleng nasa ibang lugar ang ibang nagpatest, asin Catanduanes sana ang ibinugtak na address. Dakulang bagay man sumuot ang mga programa asin serbisyo kan Department of Health, arug kan screening, testing asin counseling, kun kaya dakul na ngunyan ang nagpapatest. Sa ngunyan, plano man kan probinsya na magbugtak nin treatment hub asin confirmatory testing para sa mga tinatamaan kan nasambitan ng helang. Isa sa mga factors that attributed to the increase maybe of the increased awareness and increase of services. Tanganing mainaan ang mga insidente na may koneksyon sa mental health, pigmarahay kan lokal na gobyerno kan Camarines Norte na mas pakusugon pa ang mga programa para digdi. Kaya sa tabang kan transpersonal psychologist na si Joed Tome, nagkakaigwanin mga symposium urog na sa mga eskwelahan, tanganing mas matukduan ang mga jóvenes dapit sa mental health problem. Pigtutukduan man ang mga ini kung paano makakatabang sa sarong individual na nakaka-eksperyensya kaini. Ang mga tao kaya na nakapalibot sa siisay man na igwang mental health problem, igwanin dakulang papel tanganing malikayan na mas malalang sitwasyon o insidente. Suportado man kan Provincial Social Welfare and Development Office at nasambitan ng programa. Hindi lang siya mission ng mga health professionals, kundi mission siya ng bawat isa sa atin. No? So kung tayo mismo sa mga bahay natin, sa mga paaralan, kung aware tayo about mental health, mas matutulungan natin yung mga estudyante natin. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
1% na buwi sa mga online seller pigaadalan kan BIR na ipautob puun ngunya na Disyembre. Ahensya ine en kaminar na iparehistro ang mga online businesses. Uya ang report ni Chris Novello. Apwera kan sa iyang physical store. Nagtitindaman online ng mga ukay-ukay na sapatos si Giancarlo kan Magaraw Camarines Sur. Dakulang tabang subot ang social media as in online selling para mas pamagdakula ang sa indang market. Dahil siya nagko-close lang sa area na haranidig di sa mo. So pag online, minsan may mga client kami na minsan sa Buanga, Manila. So grabe yung yung scope ng market kapag online. Ang mga siring ni Giancarlo ang target kunya na bawisan kan BIR nin 1% withholding tax na planong i-implementar ngunya na bulan ng Disyembre. Susog sa ahensya, pigsa sa pinal na ang mga panundon sa pagsunod ng creditable 1% withholding tax sa kabanga kan gross remittances kan mga online platform providers nakatabang kan mga online sellers. Nagtutubod kaya ang ahensya na mas nagdadakula ang e-commerce business urog na kan COVID-19 pandemic kung kainin kaminar kainin ang mga online sellers na iparehistro ang sa indang mga negosyo. That is the reason why we have to issue letter of authority na imbestigahan natin ang mga negosyante. Just to make sure that the payment na binabayad nila sa gobyerno ay tama doon sa dinideclare nila. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Uminabot na sa 5 election violations, partikular sa pagdadara ng deadly weapons ang naikurit kan Naga City Police Office. Puun subot ini kan magpuon ang election period kan Agosto 28 hasta sa presente. Dawa bakong mga badil ang bitbit kan mga nakakumitir ng election offense, ang mga violasyon subuot na ini laog pa sa gun ban kan COMELEC Resolution 10918. Sa ibong kaini, nagpagirumdum ang mga otoridad na mantinidong nagdadanay pa ang election gun ban na madurar hasta sa Nobyembre 29 kan presenteng taon. Opo, paalala po, bawal pa rin po tayo doon sa mga unauthorized carrying, bearing of firearms. Kung wala kang authority, bawal pa rin po hanggang November 29. Sa kasagsagan kan makusog na uran kasuudma, sarong puunin akasya ang buminagsak sa sarong 6-wheeler truck sa barangay Paulbo sa Banwaan nin Calabanga, Camarines Sur. Susog sa Calabanga PNP, pasiring kuta na sa Banwaan nin tinambak ang truck kan mabagsakan ini kan puunin akasya. Pigtutubudan na huli sa pag-uran asin paglumoy kan daga kun kaya nabuwal ang puunin kahoy. Irido ang driver kay ni natulos man na idinalagan sa ospital. Mag-ingat po kita, lalong-lalo na po ngunit sa panahon ng mga mauran. Minsan mahal na sa tinampo o mga arugante po. Mali kaya ta mga siring ganing insidente, matumbahan kita ng tao. Maging rigmat po kita. Mas amay na pagtao kan 13th month pay kan mga employer sa saindang mga empleyado. Pigyan kaminar kan dole. Uyan report ni Jessica Calino. Daima ininegar na taon-taon tuyong paparanian kapaskuhan. Looking forward ang mga empleyado na maresibean sa indang Christmas bonus. Apuera pa dyan ang piga-antisiparan na 13th month pay o katampad kan daay mababa sa sarong bulan na sweldo kan rank and file employees. Sa ipigluwas na Labor Advisory No. 25 kan Department of Labor and Employment, pigpapagirumduman kaini ang mga employer sa pribadong sektor na dapat maitao ang 13th month pay sa mga empleyado antes ang Disyembre 24. Asin kun mapupwede, amay man ining ma-release. Para kay Joel, manager kan sarong salon and spa sa Irigas City, mas magayon talaga daakon mas amay man ining maitataw sa inda. May pamili na ng mga bata, para sa mga bata, halimbawa sa mga bata, lalo kung may Christmas party, ganun. Tapos, kailangan din ng mga bata yon kasi siyempre pag wala pa naman budget. Amay man itao o bako, ang importante subuot, makaputan maninda ang pinaglapigutan, asin the serve ninda na 13th month pay. Day sa nananggad malingawan, ninhulitaan mga bayadan, asin pangangaipuhan, mayo man, nin katapusan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kakaibang mga disenyo na mahihiling sa sarong Christmas Magical Village sa Malilipot, Albay, Pigdadayo. Pasyarantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Ngunyan pa sana mating-mati na ang kapaskuhan sa Banwaan kan Malilipot, Albay. Pinailawan na kaya ang Christmas Magical Village sa nasambitan ng lugar.
Labi man ang kaugmahan kan mga tao huli sa kakaibang mga dekorasyon na mahihiling digdi. Yaon kaya ang tunnel na panaunin mga snowman as in white Christmas trees. Maganda. Nakakabigani yung mga lightnings. Agaw attraction man ang higanting mushroom as in life-size Santa Claus. As in syempre, di iman mawawara ang nativity scene na sentro ka na sambitan ng selebrasyon. Wonderful! I can feel the spirit of Christmas. Sigon sa may sadiri kan lugar, naisipan ninda na gibong spectacular ang design kay ni, huli tamauot nindang magdara ini nin labing kaugmahan sa publiko ngunya na Kapaskuhan. This magical at Christmas, we call this one, kasi it was been made, naging resulta ito ng collaboration ng lahat ng tao dito. It's a fruit of love. Ito kasi yung parang sa mga bata, tuwang-tuwa sila makita ng ganito, the Santas and everything. So, may workstation and everything. Gusto nating maging playful, gusto nating maging masaya. Sa paagi ka nasambitan ng atraksyon, nagdalaom ang may sadiri kan lugar na magiging merry talaga ang Christmas kang publiko ngunya na taon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 41 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.